Sa isang baryo sa Laguna, nakatayo ang isang lumang bahay na bato. Dito nakatira ang pamilya Ramos, mag-asawang Mario at Celia, at ang kanilang dalagang anak na si Ana. Tahimik at payapa ang gabi hanggang sa may kakaibang nangyari na magpapaikot ng kanilang mundo. Si Celia ay naghahanda ng hapunan nang biglang bumukas ang pinto. Dumating si Ana, pagod at pawisan mula sa eskwela. Nakangiti ito. Binati ang kanyang ina at dumiretso sa kwarto. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, muling bumukas ang pinto. Si Ana ulit, pawis na pawis, galing eskwela, at nagbitiw ng parehong bati. Ma, nandito na po ako. Natigilan si Celia. Dalawang Ana. Tinawag ni Celia ang asawa niya. Nagulat si Mario sa nakita. Nakatayo sa sala ang dalawang magkaparehong Ana. Parehong suot ang uniforme. Parehong may pawis sa noo. Parehong may dalang bag. Ngunit magkaiba ang kanilang ekspresyon. Ang isa'y nakangiti, maamo, parang tunay na anak nila. Ang isa'y malamig ang mga mata, walang emosyon, at nakatitig lamang ng diretso sa kanila. Lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Nagsimulang umuga ang mga bintana. Ang orasan sa dingding ay tumigil. Nagsalita ang unang Ana. Ako po ito, Ma, Pa. Huwag kayong maniniwala dyan. Hindi ako yan. Ngunit agad ding sumagot ang ikalawa. Ako ang totoo. Siya ang peke. Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. At habang tumatagal, nagsimulang magbago ang isa sa dalawang Ana. Unti-unti itong ngumiti ng malawak. Napakalawak na halos mawasak ang pisngi. Dumilim ang balat nito at ang mga matay naging hungkag na itim. Naglakad ito papalapit sa pamilya. Ako ang Ladino kasama sa gabi. Ang nakahiga sa tabi niyo. Ako ang bumubulong sa tenga niyo tuwing tulog kayo. Niyakap ni Celia ang tunay na Ana, habang si Mario ay nagtangkang humarang ngunit napatras siya nang ang doppelganger ay biglang dumoble ng taas. Halos sumayad sa kisame. Lumapit ito sa kanila, paulit-ulit na sinasabi, Ako ang tunay. Ako ang tunay. Ako ang tunay. Sa bawat salita, nanginginig ang dingding. Nalalaglag ang mga plato at lumalabo ang ilaw. Sa isang iglap, dumampot ng baso si Mario at ibinato ito sa nilalang. Tumagos lamang ito na parang usok. Ngunit bigla itong sumulpot sa likod niya at bumulong. Bakit mo ako tinataboy? Ako ang anak mo. Sumigaw si Mario at halos mawalan ng ulirat si Celia. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang kay Ana, bigla itong naglaho. Walang bakas. Ang katahimikan ay bumalik at ang orasan sa dingding ay muling gumalaw. Humagulgol si Ana at niyakap ito ng kanyang ina. Ngunit sa salamin ng aparador, malinaw nilang nakikita ang refleksyon ng doppelganger. Nakangiti at dahan-dahang kumakaway. Mula noon, hindi na muling naging payapa ang bahay ng mga Ramos. Minsan, si Celia ay nagigising sa hating gabi at nakikita si Ana sa kanilang kwarto. Dalawa siya. Minsan, si Mario ay nakakarinig ng boses ng anak kahit wala sa bahay. At si Ana mismo, tuwing tumitingin siya sa salamin, nakikita niyang may ibang bersyon ng sarili niya na hindi sumusunod sa kanyang galaw. Ang mga doppelganger ay hindi basta multo. Isa silang anino ng ating kaluluwa. Naghihintay ng tamang oras para palitan tayo. At sa bawat paghinga ng pamilya Ramos, alam nilang darating muli ang gabi na sila haharap sa ikalawang anino.